Jubilito TV Official. Okay, so yun. Inyo, sa mga kabagis, this is Jubilito TV Official at eto na naman po muli ang isang edisyon po ng ating reaction video, mga kalingap at kabagis. No? Pero bago po natin simulan ang ating reaction video for today, shoutout po muna natin Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rap. Sa ating mga kalingap netizens at kalingap subscribers, mega love shoutout po sa inyong lahat. At ngayon naman po syempre ang araw na kung saan ay ito na nga po, no, isi-celebrate na po ang year-end 2025 Kalingap Ball na kung saan yung mga Kalingap partners, Kalingap reactors ay magsasama-sama sa isang venue dyan po sa Daet at isi-celebrate po, no, ang once a year talagang sineselebrate po sa community ng Kalingap na Kalingap Ball. So, ang inyong abang lingkod ay hindi po makakapunta dahil po sa mga kadahilan ng limitado lamang po, no, yung ating araw or yung bakasyon po natin dito sa Pilipinas, and at the same time po ay marami po tayong marami po tayong inaasikaso doon po sa kakapiranggot na araw na meron po tayong bakasyon dito po sa Pilipinas. Pero siguro po sa mga darating na panahon, rest assured, no, ay gagawan or isisingit po natin yan na makapunta tayo sa Daet at maka-attend dyan po sa Kalingap Ball, no, mga Kalingap at kabagis, no. At yun nga po, balita ko po, no, at napanood ko po sa video upload ni Teacher N, no, if I was not mistaken, ay talagang fully booked na po, no, ang biyahe, no, papunta po sa Daet, no, mga Kalingap at kabagis. At kung ikaw po ay magko-commute ay talagang pahirapan. Pwera na lamang po kung mag-aarkila ka or meron ka pong sariling service, no. Eh ang inyong abang lingkod ay wala naman po tayong service, kaya yun po, no. Pahirapan talaga na hindi po tayo makakapunta diyan po sa Kalingap Ball. Well, anyhow, mga Kalingap at kabagis, no, pag-usapan natin kung sino yung mga makakapunta sa Kalingap Ball, no? Si Lolo Pedring, mga Kalingap at kabagis, ay nandyan na. Talagang maaga. Maaga siyang pumunta para hindi po tawag nito. Hindi po siya makipagsiksikan, no, sa holiday rush ng mga papauwing mga empleyadong magkakaroon po, no, ng mahabang break, bakasyon, no, mga Kalingap at kabagis, dahil nga po dito sa paparating na bagong taon, no, mga Kalingap at kabagis, no. At alam ko po, hati ang mga opinion ng Kalingap netizens regarding po dito sa ginawa, no, ni Federico Santos na pagpunta diyan sa Daet. At sabi nga po nila ay kinompronta or hinarap niya po, no, yung siguro po yung bumabagabag sa kanyang isipan nung siya po ay nagdeklarang siya po ay susuporta na, no, sa community po ng Kalingap. Although still there is no 100% confirmation na siya po ay masasabi nating parte na po siya ng Team Kalingap. Kumbaga, yung pong ginagawad sa kanya ngayon, yung tinatawag po nating SP or yung special privilege na kung saan ay pinapahintulutan po siya na mag-reaction sa mga content po, no, ng Kalingap dahil nga po sa basbas or yung SP po na binigay or ipinagkaloob sa kanya ni Kuya Val Santos Matubang. So, dako na po tayo, mga Kalingap at kabagis, sa hati-hating opinion both ng Kalingap partners, ng mga viewers, ng mga netizens regarding po dito sa pag-anib or pagbibigay ng suporta ni Lolo Pedring or ni Federico Santos sa community po ng Kalingap. Isa sa mga lately na nakabanatan or nakasagutan sa social media ni Lolo Pedring ay ito nga pong si Kindred TV, no, mga Kalingap at kabagis, no. So meron po silang mga maanghang na palitan ng diskusyon, ng point of view in regards po sa, alam niyo naman po si Kindred, di ba? Eh talagang kwan po yan eh. Pure-blooded Kalingap po yan, no, mga Kalingap at kabagis, no. At mukhang ito pong si Kindred, mga Kalingap at kabagis, ay hindi po kumbinsido
no? Dito po sa mga inaaksyon or ginagawa po ni Lolo Pedring na pagpunta diyan sa Daet at pag-anib, no? Kumbaga, para kay Kindred, ano talaga yung totoong motibo, no, ng isang Federico Santos kung bakit po siya, no, pumunta diyan at makihalubilo, no, sa mga taong kanyang ika nga'y binalahura, no, nitong mga nakaraang panahon, no? Ito ba'y sa kadahilan ng siya ay nagbago na or may iba pa pong mas malalim na motibo ang pagpunta ni Federico Santos at pag-anib or ika nga'y pakikipag uh, kaibigan, no, sa community po ng Kalingap. Kaya tara po mga Kalingap at Kabagis, no, huwag na po nating patagalin ang ating intro at pakinggan natin ang point of view at ika nga'y saloobin ng isang Kindred TV dito po sa pagpunta ni Federico Santos dyan po sa Daet. Yan. So, pakinggan at panoorin po natin mga Kalingap at Kabagis si Kindred TV. Hindi ako dito sa akin sa akin. Hindi ako sasaludo sa ginawa ni Pedring. Nasasabi nila, yan daw ang tunay na lalaki. Yan daw ang tunay na lalaki na dumalo. Pumunta talaga sa Daet. Yan daw ang matapang. Marami ko po kasing nagsasabing mga netizens, mga Kalingap at Kabagis na ito nga po daw desisyon na ginawa ni Lolo Pedring na pagpunta dyan sa Daet at pagpunta kila Kuya Bal Santos Matubang at paghingi ng paumanhin, no, sa founder, lalong-lalo na po sa founder kay Viance at hindi ko po alam kung sila po ay nag-meet na, no, ng Batalero family, kung ano po ang kanilang mapag-uusapan. Ay may mga nagsasabi po na talagang pinatunayan ng isang Federico Santos na talagang nagbago na siya at ito ba'y sinasabi nilang galawan, no, ng isang totoo or isang lalaki na pumunta diyan at hinarap ang kanyang atraso, no, mga Kalingap at Kabagis. Pero pagdating naman po sa perception ni Kindred TV ay hindi po siya kondon. Hindi po siya sang-ayon doon. Pero bakit po kaya, no, mga Kalingap at Kabagis? Narito po, pagpatuloy natin. Hindi ako saludo. Saludo ako kay Kuya Bal. Kasi alam niyo siguro kahit kalaban tinatanggap, pinapatuloy. Pero yung sasaludo ako dahil dumating si Pedring sa Daet, never kong sasaluduhan yung mga ganon. Ever since naman kasi mga Kalingap at Kabagis, no, si Kuya Bal Santos Matubang, hindi lang po ito yung first time na ika nga'y yung mga taong kumalaban sa kanya at talagang sinabihan siya ng mga hindi magagandang salita, no, ay kanyang napapatawad at muli pong bumabalik, no, at nagkakaroon sila ng in good terms, ika nga, no. Ganyan po ang isang Bal Santos Matubang, no. Awayin mo today, kaibigan mo tomorrow. So, yun po yung no, mga Kalingap at Kabagis. Ganun po ka bait si Kuya Bal, no, pagdating po sa mga taong bumabalahura sa kanya, no. Grabe yung mga balahurang binitawang salita sa kanya, pero still, pag nakadaupang palad niya na o nakausap niya na ng masinsinan, pass is pass, ika nga, no, kay Kuya Bal Santos Matubang. Yun po yung isang karakteristik ng isang Bal Santos Matubang na talagang yung iba sinasang-ayunan, yung iba naman po ay hindi sila sang-ayon sa ganong klaseng attitude ng isang BSM po. Never. Kasi alam niyo yun, nangyari na yun eh. Nangyari na yung alam niyo dati kay Churba? Tama. Nangyari na yun dati nung sinabi ni Brother Jose. Naalala niyo yun, Brother Jose? Warning ni Brother Jose yun eh. Kung naalala niyo yun sa warning ni Brother Jose, na nagkaroon pa nga ng bakayan nun kasi yun nga, yung iba pag siyempre ganun nga patawarin kasi nga tinanggap nga ni Kuya, so ganun, di ba? Maraming kritiko si Jose noon, maraming kritiko. Nasa Kalingap pa si Jose noon Tapos meron din naman agree kay Jose. Ang nangyari nga, ang nangyari nga noon, mas malala pa ang ginawa ni Churba noon kay Kuya Bal kumpara noong bago siya pinatawad. Yung ginawa ni Churba kumpara dito sa ginawa ni Federico, no, mga Kalingap at Kabagis, kung ating pong babalikan ang history, ika nga, ay ibang level naman po, no.
ibang level po yung ginawa, no? Sorry to mention po yung pangalan ni Churba kay Kuya Bal Santos Matubang na kung saan ay hindi niya nakapagbanggit siya ng mga salitang ika nga ay ikapapahamak niya, no? Ika nga ay pasok sa banga, no? Pag yung usapang cybercrime po ang ating ipapasok dito, no? Although may mga salitang binitawan din po, no, itong si Federico Santos na i-consider naman po na pasok din sa banga, pero yung pagsasampa ng reklamo ni Kuya Bal kumpara po kay Churba at saka dito po kay Federico Santos, mga kalingap at kabagis, ay yung kay Churba po talagang, di ba, nagtuloy-tuloy, no? At I think there is, correct nyo na lang po ako, no, mga kalingap at kabagis, no? There is no proper ano po ba yung mga kalingap at kabagis, no? Hindi po nagkaroon, tinagalog, no? Hindi po nagkaroon ng ikangay pag-aayos nung kasagsagan nung issue, no, between Kuya Bal and Churba, no? Kaya nga po humantong sa sampahan ng kaso at nagkaroon nga po ng hearing yan, no? Mga kalingap at kabagis, no? So ito naman kay Federico Santos ay yung kaso ay yung kay Kuya Bal, hindi ko po alam kung naisampa niya na o nakapending. Pero ang pagkakaalam ko po, yung reklamo na ibinato po ng Pamilya Batalero sa cybercrime is still ongoing, no? So still, yung decision po na iuurong or itutuloy yung reklamo ay syempre po nasa Batalero family pa rin po yun, no? Kung isusulong nila. Pero sabi nga po ng mga iba, mga kalingap at kabagis, no? Pwedeng patawarin. Pero wag makalimot ika nga, no? Doon po sa mga nagawa, no? Kumbaga parang yung iba sinasabi po nila na pagdusahan ni Lolo Pedring yung kanyang mga ginawa. Yung pagpapatawad ay nandiyan naman daw po. Hindi naman po mawawala yun. Pero nagkamali po siya, he committed mistakes, ika nga, ay dapat po pagbayaran niya. So ganun pong aspeto yung sinasabi po ng mga ibang netizens. So sa nakikinita ko po, mga kalingap at kabagis, ay parang ganun din itong gustong mangyari ni Kindred, no? Pwede po kayong magpatawad pero ika nga kasabihan ng isang sikat na anti-kalingap, trust no one, no? Yun po yung gustong bigyan ng emphasis ni Kindred dito, mga kalingap at kabagis, no? At huwag po kayo magtitiwala ng 100% sa mga taong sa tingin po natin ay makakagawa or makakaulit po, no, ng mga pagkakamali in the near future, no, mga kalingap at kabagis. So konting rinig pa kay Kindred. So ito, meron na tayong tawag dito, karanasan. Dapat maging maingat. Ingat ako sa Tama. akin. Ano to hindi ako believe dito. Yung sa akin hindi ako believe dito. Ang take ko sa kanya, makapal ang mukha niya. Okay. May mukha pa siyang iharap. Doon, yun lang ang ano ko diyan. Let's wait. Yan. Hintayin natin pagdating ng araw. Pero ako, mahirap magtiwala Mahirap magtiwala. Kasi, okay, so yun, no, mga kalingap at kabagis, no. So kung i-analyze po natin yung gustong iparating ni Kindred TV sa netizens ay yun po, no. Mahirap magtiwala kung yung nga pong kay Lolo Pedring na ang pinag-uusapan, no? Yung nagawa niya sa community ng Kalingap, yung mga salitang nabitawan niya sa mga beneficiaries at sa mga Kalingap partners. Oo, nandun na tayo, no? Mga Kalingap at kabagis, no? Nakagawa siya ng pagkakamali, nakagawa siya ng ika nga yung mga bagay-bagay na ngayon po sa tingin po ng iba at sa tingin po ng mga ibang Kalingap partners ay gumagawa po siya ng paraan para ika nga'y ituwid
yung mga pagkakamaling kanyang nagawa, no? Mga kalingap at kabagis, no? Yung pagpunta niya sa Daet, no, para kay Kindred ay isang pakapalan na lang daw po ng mukha, no? Dahil sa mga ginawa niya, tapos meron pa siyang mukhang ihaharap kila Kuya Bal. Talagang napaka-kon po noon, no? Napaka malaking desisyon sa buhay, ika nga, no? Yung ganong aspeto, no? Napupuntahan mo ang iyong kaaway, magpapakumbaba ka, at hihingi ka ng pasensya or ng tawad sa mga pagkakamaling nagawa mo. Napaka-kon po noon, mga kalingap at kabagis, no? Napakahirap gawin, no, sa ibang individual. Pero para kay Kuya Pedring or kay Federico Santos ay talagang pakapalan ng mukha, sabi nga po niya, di ba? Ay talagang ginawa niya, no? So, hanggang sa akin lang, naiintindihan ko yung gustong iparating ni Kindred dito, no? Na huwag basta-basta magtitiwala, no, sa ginagalaw at sa ikinikilos po ng isang Federico Santos. Siguro po sa mga mata ng ibang viewers ay nakikinita po nating nagbabago na or gumagawa siya ng paraan para maituwid yung kanyang pagkakamali. Yung iba naman po, ang iniisip nila ay isang taktika lamang ng isang Federico Santos para makapasok sa community ng Kalingap, makakuha ng mga sponsors or makakuha ng mga intel na pwede niya pong magagamit, no? Na muli niya pong ibabala pagdating ng araw at muli niya pong kakantiin or kakalabanin po ang community ng Kalingap. So, hanggang sa akin, nandyan na yan, pinapakita niya naman po yung sa kanyang sincerity, maging vigilant na lang po tayo, mga Kalingap at kabagis, no? Sabi nga po nila, mga Kalingap at kabagis, no? Mas mabuti daw po na yung mga kaaway mo ay gawin mong kaibigan at mas malapit sa'yo para malaman mo kung ano yung kanilang mga pinaplano. May kasabihan pong ganun, mga Kalingap at kabagis, no? At kung meron mang intensyon na hindi maganda ang isang Lolo Pedring sa community ng Kalingap, mas madali po natin siyang no? Mas madali po natin siyang makokontrol or makakausap dahil nasa loob na po siya ng community. Kumpara naman po nung mga panahong siya ay nasa labas at ay wala po tayong access sa kanya, no? Kaya hanggang sa akin lang, be cautious, be vigilant, at lagi pong mapagmasid, no, sa mga pwedeng gawin ni Federico. At bigyan natin ng para sa akin po, no, bigyan po natin ng chance, no? Kasi para kay Kindred, Kalingap at kabagis, no, parang para sa kanya, no, sa nakikinita ko po, no, ay kung ikaw po ay nagkamali at nagkasala sa kanya, ay parang wala na pong kapatawaran, no? Wala na pong kapatawaran at talagang magiging magkaaway na kayo for the rest of your life, ika nga, no? So, parang ganun po yung nakikita ko pong gustong iparating ni Kindred dito po sa kanyang live streaming, mga Kalingap at kabagis, no? Well, anyhow, still by the end of the day, opinion ni Kindred yan, opinion ko rin po ito, at di ba, nasa ako na lang po yan, no? Nasa mga viewers na lang po yan at nasa mga supporters kung paano po nila titimbangin, no, yung mga bagay-bagay na or mga point of view na aming binibitawan sa usaping ito, mga Kalingap at kabagis, no. So, kayo, mga Kalingap at kabagis, ano po sa tingin ninyo yung galawan ng isang Federico Santos ngayon? Ito po ba isang paglilinlang lamang para sa isang mas malalim na plano or nakikita po natin na talagang sincere siya at gusto niya na pong magbago, no? So, i-comment nyo po sa ating comment section, mga Kalingap at kabagis, pag-usapan po natin yan. So, yun, muli, maraming salamat dahil sa dulo po, no, ng ating reaction video ngayong araw na ito ay nasamahan nyo po muli si Jubilito TV Official. At muli po, nagpapaalala po ang inyong host. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, subscribe nyo na po, Jubilito TV Official. At kung nagustuhan nyo po ang ating reaction video for today, mga Kalingap at kabagis, paki-like naman po, no? And share na rin po, mga Kalingap at kabagis. So, yun, hanggang dito na lang. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Coos at ng Team Bios. As I always say, mga Kalingap and kabagis, peace, God first. God bless po. Bye!